Okay, so wala akong magawa and ayan, syempre nakikita niyo naman 'yan, di ba? Yan, ito yung turbo ni Stalker dati. Few years ago, siguro mga 10 taon na nakakaraan. Si Stalker ay 320cc, naka 75 yan na piston ng pang CRF, tapos naka-offset ng 7 ang sigunyal at saka naka pintres. Pintres plus offset ng 7mm tapos balance. Tapos saka 75. Yun yung karga niya dati. Ang karga niyan ay ibinenta ko. So ibinenta ko, pinaltan ko lang ito na ang natira sa akin ay yung sigunyal. Isinwap sa akin yung sigunyal niya na 3.5 ang offset. So meron, ibig sabihin meron siyang total stroke ng plus 7. Plus 7 ang kanyang total stroke. Itong sigunyal niya dyan. Hindi ko na yun mabago kasi offset na yun eh. Ngayon, ang gamit nating block ay 62. Naka KSR tayo ng 34. Tapos, ito, hindi ko na rin mabago itong nasa head niya. Ang head niya is, naka ano yan, regrind ng 8.7 ang intake at 8.4 ang exhaust. Tapos big bulbs. Yan. Hindi ko na mabago yan kasi yung mga yun ay permanent na. Unlike sa pin, ang pin natatanggal. Ito yung kanyang makina before. Yan. Kung kukumputin nyo, yung total stroke niya, so plus 20 ang stroke niya. Tapos ang kanyang nasa loob, ang kanyang block naka 75. So kung kukumputin nyo yan, nasa 320cc si Stalker dati. Gumagamit tayo ng karburador. Ang karburador natin ay 34 pero polish yun. Nakapolish ng 36mm. Gumagamit tayo nung inilagay dati na kuko ni Diva. Yung kuko ni Diva na yun ay nagse-serve as ano siya, parang disruptor ng flow ng hangin. So ibig sabihin bago pumunta sa manifold yung gasolina, sabog-sabog na yung gasolina na napasok sa manifold natin papunta sa ating chamber. Pag pumunta siya doon, ang mangyayari niyan, mix na yung kanyang air and fuel mixture. Parang FI na siya ngayon. Anyway, so ito yung kanyang turbo before. So ito kasing turbo na ito ay masyadong malaki. Ang nangyari dyan, sumabog yan before nung ikinabit ko ito. Nung sumabog siya, kaya siya sumabog is gawa nito. Papakita ko sa inyo mabuti ha. Ito yung kanyang wastegate. Yan. Pinatig-weld ko yan. Yung parte na yan. Kung napapansin nyo yan. Pinatig-weld ko yan. Kasi ang wastegate, kapag sobrang pressure, bububukas yan. Pag bumukas yan, lalabas yung hangin dito at saka at the same time ito. Para hindi siya mag-overspin. Yun ang purpose ng kanyang wastegate. Para hindi mag-overspin. Ngayon, ito yung kanyang tambutso. Connected kasi ito sa kanyang muffler. Nakatornilyo yan dyan. Meron siyang, may garlock. Yung garlock, yung tinatawag natin na gasket ng tambutso. Yan, dito nakakabit yan. So, ganyan ang magiging itsura niyan. Yan ang turbo ni Stalker dati. Pag pumasok ang hangin dyan, iikot yan. Ngayon, pag umikot siya dyan, pag napaikot na yung LC na yan, itong turbine na yan, dito sa kabila, connected siya dito. Yan. Ito naman, hihigop naman niya ng hangin. Pag humigop yan ng hangin, magpo-force speed siya ng hangin dito. Papunta sa ating karburador. Yan. Pag nag-force speed siya ng hangin dito, syempre maglilin yan over ang ating ano diyan, hangin. Ngayon, kailangan niyo yung kontrahin. Ang ginagawa ko dito, nilalagyan ko siya ng injector para mapagana natin. Injector na manual. Na kapag umilaw yung ating eco or power, dun siya magi-spray. Ang spray niya is nakadepende naman yan dun sa ating magneto. Every time yung magneto tatamain yung pulser, dun lang siya magi-spray. Hindi siya totaling i-spray ng lahat. Yun lang yun, simpleng-simple lang naman. So, kabit natin mamaya and paglaruan natin to kasi ito kasi motor na ito binuo natin to para lang pang service hindi din naman nagagamit, mas ginagamit pa nga yung isa, yung NS250 na ito. So ang mangyayari dyan, papataasin natin yan, kailangan natin pataasin ito. Pag tumaas yan, magkakasya na itong turbo dun. Dali naman yan kasi salpak na yan kasi naikabit na natin yan before. Ang gagawin lang natin ay kung paano yan paganahin ulit, kaso bibilhan pa na naman natin ng kung ano dun sa kanyang karburador. Ang technique kasi dyan, lalagyan nyo yan ng pitot tube. Ang pitot tube ay maglalagay kayo dito ng hangin bago pumunta dun sa ating chamber. Meron siyang hangin na dito nakatapat. Doon sa butas na yun. Ayun yun. Anuhin natin yan. Meron yung pamalit dito. Papalitan natin yan. Doon nakatapat. Ngayon, pag nakatapat dyan, may hose yan na nandito sa may para mga breather na yan. Ito. Yan, diyan mo ilalagay yan para ipe-pressurize niya yung mismong bowl niya. Pag na-pressurize yung bowl niya, so yung kanyang jettings, kahit na maliit, mape-pressure siya maglabas na maglabas. So parang sisirit siya ngayon, hindi siya totally hinihigop. Mangyayari dyan, sisirit pataas. Isusupply siya ng gasolina. Pero bago yun, marami pa eh. Maglalagay ka pa pala ng plenum dyan. Kasi ito kailangan mo i-connecta Dati ito kasi meron niyang dito mahaba na papaganyon, parang tune pipe yan.
Mas maganda yung tune pipe kung magtuturbo kayo ng karburador, meron kayong plenum. Ang plenum, ang itsura niyan parang tune pipe ang itsura, pa-expand kasi doon mag-expand yung hangin. In case lang naman na magturbo kayo ng carb type, yun lang yung gagawin nyo. Well, anyway, pakalman ko muna ito and wala tayong magawa. Kapit natin yan. Okay.